Hi there! Ang saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support Eh, the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Ano ay sabihin, Radyo? Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. My name is Ellie, 32 years old, at meron po akong live-in partner. DJ Lindsay, ito na po yata ang pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang babae. Hindi ko rin alam kung bakit nandito pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit hinayaan kong mangyari sa akin or sa amin ito. Kwento ko po. Almost 3 years na po kaming nagsasama ng live-in partner ko. 2 na po ang anak namin. Sa unang pagbubuntis ko, DJ Lindsay, niloko niya ako. Umuwi pa siya sa ex niya at sabay kaming nabuntis nung babae. Wala po akong alam hanggang sa nag-check-in po kami. Tapos, hinulaan ko yung password. Bumukas agad naman yung cellphone niya. Nabasa ko sa chat ng kapatid niya na uuwi daw siya doon sa babae. Nang mabasa ko to, hindi ko napigil yung sarili ko. Nang makita ko siya, nagdilim agad yung paningin ko at sinampal ko siya ng malakas. Nagtalo kami. At dahil sa sama ng loob ko, DJ Lindsay, umalis ako. Sinundan niya ako nung time na yun. Nagmamakaawa siya sa akin. Nagsosorry at halos umiyak na nga. Nangako siyang ititigil niya na raw yung kalokohan niya. At dahil nahuli ko nga siya, ang sabi niya sa akin, ako raw ang pipiliin niya dahil may problema sa pagbubuntis noong ex niya. Nung nanganak na po ako, tiniis ko ang lahat. Ako ang bumuhay sa amin.
Nag-abroad ako para sa kanila, sa anak ko at sa partner ko. May time na umuwi ako para sa anak ko dahil magbe-birthday siya. Tapos, balik trabaho agad after ilang linggo. Pero bago ako bumalik ng trabaho, nahuli ko ulit siya, DJ Lindsay. Nahuli ko na kung sino-sino ang kachat ng partner ko, lalo na sa Instagram. Hindi ko nga alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob. Kasi naka-login yung account niya sa phone ko. Sakto pag-check ko, ang dami niya na palang kalokohan na ginagawa. Sabi ko nga mali na nagtiwala ako sa kanya. Pero nag-explain siya. Muling humiling ng tawad. Inamin na naman na nagkamali siya kaya pinatawad ko pa rin siya. Pinatawad ko para sa anak namin. Nung first birthday ng panganay namin, DJ Lindsay, okay naman kami. Meron na siyang work doon sa isang appliance store sa Cubao. Tapos ako naman, bilang ayoko na maghirap ang buong pamilya ko, ay bumalik ako sa abroad. Ang hindi ko alam, buntis na pala ako noon. Pangalawa, at walang nakakaalam. Pagkalipas ng 2 buwan, DJ Lindsay, nalaman ko na umaalis pala siya gabi-gabi para uminom at para makasama yung mga babae niya sa trabaho at sa chat. Araw-araw yun, DJ Lindsay. Kahit pa alam niya na buntis ako. Meron pang ang isa eh. Nakachat ko yung asawa nung babae. Nag-video call pa kaming dalawa. At ang hindi ko inaasahan, dahil sa madalas akong nagsasabi ng sama ng loob ko dahil sa asawa ko, parang naging komportable na ako nakausap siya. Oo. Yung asawa ng babae, nagkapalagayan kaming dalawa ng loob. Actually, parang nagplano pa nga kami na pag bumalik ako sa Pilipinas at kapag nakapanganak na ako, magkikita kami. Ewan ko ba, DJ Lindsay, alam ko po na mali. Pero sa kagustuhan kong makaganti, nagplano kami. Magkita, magkwentuhan. Pero alam ko naman po na hindi ako magiging masaya dahil dyan. Ngayon, 2026 na. Ilang taon na rin simula nung niloko niya ako. Malaki na rin yung 2 baby namin. Pero alam mo yon, hindi ko makalimutan yung sakit. Kasi simula nung paulit-ulit niya na akong niloloko, naging lalakero na rin ako. Alam mo yung pakiramdam na kapag niloko niya ako, gusto kong gumanti agad. Pinakamasakit po sa part na niloko niya ako is yung alam niya na nagdadalang tao ako noon, pero siya naman ang bababae. Kung kailan ako pinakamahina, kung kailan ko siya kailangan, binigyan niya ako ng trauma, DJ Lindsay. Kaya ngayon, deserve niya itong mga ginagawa ko. Kung lolokohin niya ako, lolokohin ko rin siya.
Kailangan kong gumanti. Hindi pwedeng siya lang ang masaya. Umiiyak gabi-gabi